Hello guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng fried chicken na ala Jollibee Charot. Ito na guys ang aking kailangan. Meron akong itlog sa harina. Kasi dito sa Kuwait hindi uso ang crispy fry. Charot guys. Yan lang guys. At saka yung manok natin guys ay binabad ko na yan sa paminta at asin. Kaya pag pinirito natin yan, may lasa na yan guys. Siguro binabad ko siya ng more than 2 hours. Charot lang. Hindi, binabad ko siya kanina bago ako maglinis. Kasi nga plano ko talaga magluto today ng fried chicken na ala Jollibee. Ang sarap. Yung crunchy ba guys? Talagang i-try nyo guys. Napaka-crunchy talaga. Hindi siya yung malambot pag pinirito mo siya guys. Ganun yun. Sarap yan. At ito na nga guys, isawsaw na natin siya. Ipiprepare ko na siya. O diba? Ganito lang gagawin natin. Una, magkuha ka ng manok na binabad mo kanina and then isawsaw sa itlog. Isawsaw sa itlog. Ganyan lang. Isawsaw mo ng maganda sa itlog. Tapos, pagkatapos isawsaw sa itlog, ay isawsaw na sa harina guys. O diba? Ganyan lang ang sekreto or diskarte para magkaroon ka ng fried chicken na ala Jollibee. Charot lang guys. Kung meron sanang mushroom, pwede pa akong gumawa ng gravy. Kasi nakatingin man ako sa YouTube or sa Facebook guys. Kung paano yung procedure ang paggawa ng gravy na ala Jollibee. O diba? May natutunan kayo guys sa akin. Magtingin lang kayo ng YouTube pag gusto nyo magluto ng kung ano-ano. At nandun na lahat sa YouTube or sa Facebook ang mga procedure guys. Yan, hanggang ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos natin ang ating pagsawsaw. O diba? Yan lang ang Pilipina or Pilipino pag may gustong kain, dumiskarte ka lang. Kaya salamat na din kasi kapag nag-grocery or nag-order sa drops yung amo ko ay nagpapasabay ako ng chicken or ng manok. Hindi man siya magreklamo guys. Dito kasi sa Middle East guys, walang baboy, puro lang sila dito manok at laham. Kadalasan talaga puro manok. Kaya tayong mga OFW pag uwi sa Pilipinas may mga pakpak na tayo. Charot lang. Yung ganyan talaga ang buhay natin guys. Kung anong meron, pagtsagaan na lang, diba? O yan, sige lang ang sausaw ko dyan kasi medyo marami-rami din. Pero yung isang manok guys, hindi ko siya inubos. Tinanggal ko yung paa, yung yung saka yung pakpak. Kasi pwede ko siyang lutuin sa ibang putahe guys. Ito kasi, yung mga lang to, yung mga medyo may buto-buto lang. Kasi diba, masarap sa pinirito na manok yung may buto-buto kasi para ka lang nakaka-enjoy kaya kumain na pag nagngangat-ngat guys. Yung inangat-ngat mo talaga yung sinisimot ba, yung laman sa buto guys, sinisimot talaga. Ganun talaga yung salita guys. Halo-halo na to guys. May Bicol, may Tagalog, kung ano-ano pa. Kaya yan. At saka ngayon araw ay nakabuelo ako magluto kasi umalis sila. O, di ba? Pagkatapos ko maglinis, magluluto na akong pagkain ko guys. Para may makain tayo, para may makain ng kadama, hindi tayo magutom. Kasi dito sa abroad, kailangan mo lang mag-isip at saka magdiskarte kung paano tayo mabuhay. Huwag tayo umasa sa mga amo natin. Kasi kagaya dito sa bahay kung saan ako nagtatrabaho guys, bihira dito magluto. Hindi talaga dito nagluluto. More on coffee and tinapay lang sila saka itlog-itlog. Kaya ako kung gusto ko talaga kumain ng pagkain na medyo masarap-sarap, minsan ito lang yung ginagawa ko. Kung ang available dyan, yun ang gagawin ko. Kung may manok, kung may indomie, ang indomie naman ay lalagyan ko ng gulay or kung ano-ano pang ginagawa ko para lang magkaroon tayo ng pagkain. Diba? Natapos na nga ako dyan guys sa pagko-coat ng ating chicken. Natapos ko na siyang isawsaw sa harina saka sa itlog. O diba? Ang galing talaga ng kadama nyo guys. San ka pa? O diba? San ka pa talaga na ang kadama ay madiskarte para hindi magutom. Kaya lalo akong tumataba dito guys kasi kain ako ng kain. Loto ako ng loto ko anong maisipan ko. Charot lang. At yan na nga, magpapainit na tayo ng mantika guys. O diba, tingnan nyo guys, yan na ang nasawsaw ko. And then, yung natirang itlog, hindi natin itatapon. Kasi nga yung itlog ay sayang. Mamaya ipiprito ko siya guys. O diba. At ito na nga, nag-init na tayo kanina ng mantika. Kaya ito ilalagay na natin ang ating
fried chicken. O, diba? Tingnan nyo naman talaga. Dapat kasi pag nagluluto tayo ng fried chicken ay mainit na mainit yung mantika para hindi dumikit. Kanina habang nagsasawsaw ako sa arena saka sa itlog, ininit ko na yung mantika para pag natapos na ako magsawsaw, magpipirito ka agad ako guys. O, diba? Time management ang tawag dyan guys. Charot. Time management talaga. Diskarte lang yan. At yan guys, binabaliktad ko na kasi luto na yung kabilang side. O, diba? Tingnan nyo naman ang itsura ng ating fried chicken. Talagang tingin pa lang ay masasabi mo ng crunchy na. O, diba? Yan ang ating fried chicken ala Jollibee for today. O, diba? May natutunan na naman kayo sa akin guys kung paano magluto ng crisping fried chicken. O, diba? Hindi na tayo magkain sa Jollibee, hindi na tayo magkain sa labas, dito na lang sa bahay kasi nga mahal sa labas. O, diba? Makatipid pa tayo. At ito guys, charan! Luto na ang ating fried chicken. At ito nga ay namoy-amoy ka pa kasi gutom na ako. Tsaka takam na talaga ako kasi tingin mo pa lang talaga ay napaka-crunchy na guys. O, diba? Mapaparami na naman ang kain ng inday nyo for today. Kaya paano tayo dito papayat guys kung ganito yung lagi yung mga kinakain natin. O, diba? Kaya ganyan lang ang buhay. At ito na guys yung itlog kanina na pinagsawsawan natin ng chicken, o, diba? Ngayon ipiprito ko siya para hindi masayang. At least may pagkain na tayo, may dagdag pa sa pangulam natin kasi bawal mag-aksaya ng pagkain ngayon guys kasi ang mahal ng mga bilihin. Kahit sabihin natin na libre pa yan na binibigay ng amo natin, dapat pahalagang palin natin, diba? At sa wakas, tapos na tayo magluto. Ito na ang ating fried chicken ala Jollibee. O, diba? Saka yung itlog na pinagsawsawan natin ng manok kanina. Ito na siya guys. Ginawa ko lang siyang scramble egg. O, diba? Dalawang ulam ng kadama for today. Meron na tayong fried chicken. Meron na tayong itlog. Di talaga sila, magkasama talaga sila lagi. Charot lang. Kaya yan ang buhay dito. O, diba? Tingnan nyo guys. Pag natikman nyo guys ang luto ko, makakalimutan nyo ang pangalan nyo. At tara, kain na tayo. O, diba? Nagsaing ako ng white rice guys para may pang ulam na tayo, may kanin pa tayo guys. O, diba? Ito na nga at tingnan nyo naman kung paano ko siya ang chicken talaga ay napaka-crispy talaga guys. O, diba? Napakasarap talagang kainin. O, yan. Tapos naggawa ako ng sawsawan na ketchup guys. O, diba? Ang kanin ko dyan ay umuusok-usok pa. Yan, enjoy. Thank you for the blessing. Salamat guys. At dahil hindi mo ako pinapabayaan dito kahit paano ay nakakaraos ako sa pang-araw-araw ko dito sa bansang Kuwait guys. Kasi hindi lahat tayo dito ay sinuswerte sa mga amo natin at hindi tayo pare-parehas ng sitwasyon. Basta wag lang tayong mawawala ng pag-asa at lagi lang tayong magtitiwala sa ating sarili. Diba guys? Bye-bye!